Hi everyone, this is already our fifth streaming right here from Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Philippines. How are you? As of me, parang nasanay na po ako na I am feeding through this FB streaming. Siguro po kayo, you are now watching with your family or even with some friends. I would like to invite you to open the scriptures with me as we talk about a very important topic, keep watch. Here's a word from Mark 13, 33 to 35. Be on your guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge. It's with their assigned task and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. That's taken from a statement of Jesus, a story brought to you by Mark in chapter 13, 33 to 37. Keep watch. The context of this in Mark chapter 13 is when Jesus and his disciples who were going around, they saw the beauty of facilities, buildings, as tourist attractions perhaps as built by the Roman Empire in Jerusalem. And the disciples were asking and they were describing to Jesus, oh, how beautiful this is. But Jesus shocked them when he said to them, oh, don't mind these places because one day this will all fall down. This will all be ruins. And so the disciples began to draw near to Jesus to ask him this question. Can you tell us about the signs of the times? What would be the signs of the end of the ages? And so Jesus began to tell them. Kinuwentuhan po sila tungkol sa unang-una sa kagad, false prophets. Sabi niya, ingat kayo, pag malapit na ang panahon, magbantay kayo mabuti, ang dami magtuturo ng mga kapalsuhan. Dito po sa Pilipinas, merong John taga Davao, nagpapanggap kagad na siya raw ang anak ng Diyos. Ingat po sapagkat meron din po pala dito sa atin. Baka po yung mga anak nyo nanonood sa mga broadcast nun at yung mga membro po nyo ng pamilya. Ang isa po sa pinagbili ng Panginoon, magbantay kayo. Pag nakita nyo to, there will be wars, rumors of wars, there will be pestilences. Sabi niya, hindi pa yan ang mga panahon ng aking pagdating, pero ito po yung panggising ng Panginoon pala sa atin. And so even at the context of COVID-19 today, panahon po na nagigirian din ng mga tao at mga bansa, ang isa po sa dapat pala nating isipin, ng gigising ang Diyos. Ilan po sa mga versions na binanggit ay keep alert, be on guard, keep awake. Napakahalaga po nito na malaman natin, panggising pala ang mga nangyayaring ito tulad ng COVID-19. And so, meron akong tatlong bagay na gustong sabihin sa atin ngayon kung bakit dapat magbantay, bakit alerto, bakit laging gising. At least three things. Number one, I want us to keep watch about our preferred absolutes. Number two, about our proper attitudes. And number three, our penetrating actions. May tama ka bang mga galaw? At least itong tatlong to. Una sa lahat po, watch for your preferred absolutes. Pag sinabi pong absolute, ano po yan? Ito po yung mga prinsipyo. Hindi po natitinag, hindi napapalitan, hindi po pwedeng pabago-bago. Because there are rules that govern your life, your body, your relationships, and this planet as a whole. Pag po wala kang absolute sa buhay, ay naku, kawawa ka, madudurog ka, mawawasak ka.
Kasi po, kung nagtataka kayo, ba't pinaparusahan ng Diyos ang mga bansa, ang mga tao, individual man yan, hari o ordinaryo? Why? Hindi pa ho nababaliw ang Diyos para biglang-bigla na lang siya magpaparusa. Meron pong isang magandang pelikula nung araw na talaga po namang nag-hit po siya as a comedy film. Ang title po, The Gods Must Be Crazy. Hindi po dapat isipin na ang Diyos nababaliw dahil bigla na lang siyang nagpaparusa. May dahilan po yan. At siya po nagbigay po ng mga rules nung nilikha niya ang mundong ito. When you forget the rules, you forget your absolutes, then you are in trouble. And so you would ask, why would Jesus threaten us of perishing? Meron po palang mga panuntunan ang planetang ito bago pa tayo dumating. He established the laws of this planet. The foundations of the earth are the wisdom of God. And so when you go away from it, that spells trouble. Naisip niyo na po ba ang 10 Commandments na lang, halimbawa? Alin po dito ang binabaliwala niya? Pag hinandle po natin ang mga utos ng Panginoon, hindi po pwedeng parang turo-turo, ito gusto ko sundin, ito hindi ko gusto. Everything must be put in place from the foundations of our being. Alam niyo po ba na hindi po pwedeng meron kang ibang Diyos? Number 1 ho kagad yun sa utos niya. Hindi po pwede na meron kang pambihirang hinahangaan mas matindi pa sa paghanga mo sa Diyos. You could not do that because that's an absolute. Worship is absolute. Ang araw po ng linggo, sinama po sa absolute. Yung pagsamba. Hindi po pwedeng may darating kang bisita o kaya meron kang trabaho at magko-cope ka na lang some other time. Alam ko po yung ibang ginagawa, hindi sila makakasabay ng 9 o'clock. Anyway, we can download the message of PJ anytime we want. I suggest, isa po sa maging absolute, matapos po ang feed na ito, tipunin ng tatay ang kanyang mga anak at pagkatapos mag-sharing sila, i-share niya ang kanyang mga inputs, manalangin din, magpuri pa rin sa Panginoon. God's commandments are not optional. It is an absolute thing. Ang paggalang sa magulang, naku po, hindi po pwede na porke may pera ka na, tataasan mo siya ng boses. Babalikan po kayo ng Diyos, sasabihin niya, may atraso ka sa akin. And so kung nagtatanong po tayo, what is all this trouble today? We will go back to that question. What are we violating from the absolutes of God? Baka po meron kang personal preference, diskarte, wika nga ng Pinoy, pero wala sa hulog. Nung pong unang panahon, meron pong mga balita. Dito sa Luke chapter 13, may mga balita po mga pumutok. Halimbawa po, yung ilang mga Galileans na nagwo-worship, nag-offer po sila, bigla pong dumating si Pilato, ginulo po sila at yung kanila pong mga handog, hinaluan po ng dugo nila. Hindi pa natatapos ang araw na yon, may 18 naman na mga Israelita na durog, na daganan sapagkat gumuho po ang isang tore. Ang isa pong kwentong yon ng pagwawala ni Pilato ay kwento ng disaster ng isang masamang hari, masamang leader. Minsan napapahamak ang isang tao kasi merong isang makapangyarihan, he will impose his power on you. Yung pangalawa naman po ay aksidente lang. Pero nagtanong po ang Panginoong Yesus, sabi niya, palagay nyo, masasamang tao kasi yon kasi sila napahamak? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, hindi. Maliban na lang na kayo rin magsisi sa inyong mga kasalanan, mararanasan nyo rin yon. Isang araw, you would have your own dilubyo. Magkakaroon ka ng sarili mong kalamidad. Kanya-kanyang timing nga lang. Nauna sila, nahuhuli ka lang. And so, sabi po ng Panginoon Diyos, huwag ka maglinis-linisan. Ay, nako, yung mga namatay sa COVID-19, baka marami silang kasalanan. Hinuhukuman sila ng Diyos.
No, you would have your time. The lesson of Jesus is, when you violate the absolute of God, repent. Turn around. Take a look at your own heart. Baka po ikaw ang isa sa mga hinahabol ng COVID-19. And so, kung i-reviewin po nating mabuti ito, bakit sasabihin ng Panginoon, unless you repent, you will all likewise perish? Today, people have exchanged God for lesser things. We love more. What is it that overtook your love for God? Sobrang pagmamahal sa gadget, sobrang trabaho, mga relationships. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ang mga high schoolers, sangkatutak na po ang mga crush. And ayaw po nilang pahuli. Iniisip po nila, pag wala silang syota ngayon, baka outdated. Kaya kailangan, nagkakandara pa po sila dyan. Dahil dito, nakakaligtaan ng relasyon sa Panginoon, they would never bother. Kaya po si Paul, sumulat siya sa mga taga-Roma ng ganito. He said, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, and exchanged the glory of the immortal God for images, made to look like a mortal human being. What image are you pursuing other than the image of God in you? We treated Jesus as less desirable than money, entertainment, friends, and family. What is yours? Baka po minsan nakaupo tayo dyan, 9:00, pero halos tingin ng tingin sa oras sapagkat gusto nyong matapos na agad. Sapagkat lalaruin nyo na ang inyong paboritong computer games. What entertainment is higher than your desire to know Jesus? Mga kaibigan, mga kwentuhan, mga ka-FB. Repent and you will perish. Huwag niyong intindihin na dahil sa mga listahan ng Diyos na lagi nating nava-violate. Hindi po yan. Ito po talaga ang totoo. An infinite value we have scorned, we have ignored. And that is in the person of Jesus Christ. Yun po talaga. Kasi gusto po ng Diyos, you are attracted to Him, meron kang personal relationship, nakapaglalambing ka pa ba sa Panginoon? Nakakwento ba sa Kanya ang mga malalalim mong pangailangan, o you keep on nagging people, parents, spouse, rather than be attracted to the Jesus who can make miracles in your life? Repent, or you will perish, said Jesus. Alam niyo po ba, as early as paradise, wala pa pong kasalanan ng mga tao. Na-attract na sila, na humaling na sila. Saan? Sa kanilang mga sarili. Sapagkat pinangako ng ahas, you will become like God. And so, they wanted to become like that. Nakakatulog pa ba kayo kapag ka binabaliwala ang Diyos? This is a description of a society like ours. And so worldliness is whatever makes sin look normal. And righteousness, today may look strange. Pag nagbanggit ka na ng salitang kabanalan, paggalang sa kapwa, itong mga ito, it is subjected to mockery. And so, tanong, paano mo hinahamak ang Diyos? Think on the exclusion of God in our life. Kailan mo siya pinupuwera? Pag kumakain ka na ba, hindi mo man lang siya maalalang mapasalamatan. Pagka ikaw ay nagbibilang ng maraming pera, baka hindi mo masabing salamat sa Diyos. Alam niyo, minsan po may professor po ako, nagpray po siya ng ganito sa hapag bago kami kumain. Sabi po niya, I would like to thank you, Lord, for this food that you have made possible for us. Lalo po ako nag-isip nung madinig ko yun, sapagkat totoo nga, kahit pinagpagalan mo, ang Diyos ang gumuwang posible ng mga kinakain po natin. Pati yung mga bigay po ni Mayor, ni Gob, ni Kapitan, lahat po yan was made possible by God. Do not exclude God. You thank the Mayor, thank the Governor, thank the President, but the end of your statement say, thank you, Lord, for making it possible for me. That's worship.
Some people are too wise for the ways of the worldly. Minsan po parang may hinahawakan kang isang nakalalasong ahas. At mapusok po tayong nakikipaglaro rito. Mapangahas ang tao, mag-ingat po kayo. Panahong ito, parang di maririnig ang sermon kung walang wifi. Pero alam niyo po ba na wifi din ang dahilan kaya di marinig ang maraming mga sermon ngayon. People have their own pursuits. Ang pangalawa na gusto kong bantayan niyo, what's your persistent attitude? Ano po mga hinahabol-habol nating mga damdamin? Sama ng loob? Galit? Inggit? Bantayan niyo po yan sapagkat baka some of them can be destructive. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Ang ibig pong sabihin, pag nagtutulog ng tao, ang attitude po niya ay nagbabaliwala. Katakot-takot po bilin nung master. Sabi niya, aalis ako, babalik ako kagad, here's your assignment. Ang isang tao pong magtutulog after na pagbilinan, wala pong galang yan. What an attitude. Ikaw ba'y tutulog-tulog? Nung pong pinagbilinan ng mga alagad ang Panginoon at Gethsemane, sabi po niya, join me in prayer. Pero nung binabalikan po niya, ilang beses, darat na po niya silang tulog. Pag sinabi pong devotion, are you excited? What is your attitude? Pag sinabi pong salitang prayer, are you joining a theme? Ngayon po, nagkikreate po tayo ng 24 hours prayer for the nation. Ikaw po ba ay napapalabi? Tataas ng balikat? Attitude po yan. Baka meron pong pagpabaliwala. Yung pong ating MCCRs daily, pag binabanggit po yung mga katagang fasting, naku, ito na naman si pastor. Attitude po yun. Fasting hindi lang po sa pagkain yan, ha? Isa po sa mga binabantayan natin, mga paboritong palabas. Sapagkat hindi mo madinig ang Diyos. The pandemic has taken away our freedom of movement, our business activity, face-to-face relations. It has taken away our security and maybe it may take away our lives too, kung di kayo mag-iingat. Dahil po dito, binibigyan po tayo ng tamang attitude. Hindi po pwedeng masyado kang mareklamo o madaing. Ang ganda po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, in understanding your personal torment. He said this, because of these surpassing great revelations, in order to keep me from becoming conceited. Pwede ho kasi siyang yumabang eh. I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. What an expression. Imagine, si Satanas po nasa buhay ng dakilang apostol, hindi natin alam paano nangyari yon, bakit pinahintulot ng Diyos. It was a torture, sabi po ni Paul. At ang kanyang dahilan na nakita, para wag akong magyabang. That's attitude, a wrong attitude. Imagine sa dami po ng revelation niya, he testified, he went even to the third heaven. Sapat na yon para magyabang ang isang tao. Di ba tayo rin? Ang dami nating mga achievements. And because of that, hindi mo kaya kapag meron ka mga hinihingi na hindi napapagbigyan. And Paul actually did that. He asked, who? God. He said, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power, not your power, may rest on me. 3 times. Nag-usap-usap na po yung mga simbahan. Sabi nila, tagal na natin pinagpe-pray itong COVID, ba't kaya hindi pa naalis? What is the attitude that has to be developed? Why it is lingering behind? Isa po sa na-discover ni Paul na dahilan, so that we will be overwhelmed not by our own good, but by the grace of God. Nakapag-conclude na po ba kayo ng ganito? Hindi ko na to kaya, pero pupunuin ni Lord ang kahinaan ko. Si Lord na to. Pang-Diyos na ang problemang ito. And so, ang tanong ko po ay, do you still have a place for God to work dun sa palabigasan,
doon sa mga trabahong hindi natatapos, sa kakapusan sa pananalapi. Maybe your health is at stake, your life, or the lack of money. And so, ito pong leksyon na natutunan ni Pablo, sabi niya, Christ would shine as more valuable than your weakness. Dapat po, pagka nakita mo, naku po, napapadyos ko po ka na, it's time for God to enter into the picture. That's a very good attitude. That leads us to pray. Alam niyo po ba, isa sa mga matandang salin nung be alert and be awake is watch and pray. Ang ganda po nun. Sapagkat dapat po ito yung attitude na napapadikit ka kay Lord ngayon. Huwag masyadong nag-aalburuto. Yung iba po, tinitira ang pamahalaan, inaatake ang kapitan, nangiinsulto ng mga tao. Foul. Don't you dare do that. Remember, these are people of power. Today, nag-a-announce na po sila ng wag lalabas, nagme-megaphone. Why? They would like to exercise authority. Don't you dare fight them. That's a bad attitude. And so, isa sa mga gusto ng Panginoon talaga, matutunan natin, magtiwala sa Kanya. Walang lugi sa nagtitiwala sa Diyos. David has sung it like this, because your love is better than my life. My lips will glorify you, I will praise you as long as I live. Mas matindi po ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung Kanyang habag sa atin, kaysa dito sa mga reklamo nating relief at mga tulong ng kung sino-sinong mga taong hindi dumarating. A bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Anong natutunan mo dahil sa mga nawala sa'yo? Ang ganda po ng mga evaluation ni Paul. Sabi niya, I consider everything I lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. May nawala ba sa'yo? Oo. Yung trabaho mo, yung malaking papasok sanang income, pero anong pinalit doon? Sabi niya, dapat ang naipalit ito. Ang dami kong time kay Lord, ang dami kong natutunan sa mga devotions ko, at di ko ipagpapalit ito sa isang katutak na kita. I consider them garbage. Grabe, ano po? Ang bihirang pananaw. Ang lahat ng kikitain ko, ang lahat ng mga matitinding mga dapat napuntahan ko ngayong summer ay tuturing kong basura. Makilala ko lang ang Panginoong Kristo. Nasubukan niyo na po ba mag-invest ng maraming oras o maparaos lang ang tinatawag na devotions? Ang pangatlo at pinakauli ay God wants us to watch our actions. Make sure your actions penetrates the world. It should be penetrating. Tingnan itong mga salita niya, be on your guard, be alert. He leaves his house. That's what he did. Iniwan po niya tayo and puts his servants in charge, each with their assigned task. Ito pong isang babantayan natin. Naglilingkod ka ba? Nababantayan mo ba ang iyong sarili na hindi nakatambay? Hindi gala-gala lang. Hindi tulog-tulog lang. Meron po kasi tayong mga spiritual gifts. Meron kang talents. Some, ang iba nakita ko po, nagdo-drawing. At nilalagay nila mga talata ng Panginoon and they're trying to share that in Facebook. Beautiful. Yung iba po, they have experienced serving people in many ways. Ang isa po natutunan natin, in times of difficulty, this is a very good strategy for ministry. Bakit naman? Kasi po nung panahon po ng mga alagad in the book of Acts, there's a great persecution. Dapat po titigil na sila sa pangangaral. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Ano pong resulta? Those who had been scattered, they went from many provinces. They were scattered and preached the word wherever they went. Natutuwa po ang Panginoon, mga ganon. Pwedeng isipin, parang it's a divine design. Make people uncomfortable so that they would obey, they would go. Kasi po pagka nagdaan ka sa kahirapan, mas marami kang kwento. At dahil dito, you're excited to go out and share.
Isa po sa mga na-receive kong report, yung Pakistan, we have a friend there. Ang pangalan po niya si Maurice Bashir. Sabi niya, ang hirap dito sapagkat yung mga Christians walang trabaho, hindi kami nabibigyan ng relief dahil kami ay mga Christians. Majority in Pakistan are Muslims. And so they began to make an appeal so that the poor will be helped, the helpless would be right there, the priority list. Pero meron pong ginawa yung mga simbahan doon kahit walang masyadong makain. Through social media, he said, we are reaching thousands. Parang ganito po, nagpe-preach din po sila, mas marami pong audience. Even non-Christians are there, part of their crowd. Since the church buildings are closed, the churches in Pakistan has become bold. People are very afraid and crying for help from coronavirus, looking for masks and sanitizers. We went out with our team on the roads and interceded for our country openly and publicly. Ang isa po sa mga itinuro nito, ito pong COVID-19, ito pong pandemic na to, it loosens the roots of many nations, very difficult to be reached. Grabe ho yung insight na yan. Nagpaluwag ng mga tornilyo, ng mga ugat, na napakabahigpit. Ngayon po, dahil sa sila mismo, tumutulong sa kapwa, namimigay ng tulong, the Muslims have begun to respect them too. The gospel is opening, it loosens up. Blessing po itong nangyari sa kanila. Alam niyo po ba na sa atin din, ang dami po natin ginagawa ngayon. Dati po, yung church, ang inaabot, church lang. Ang nakakanig ng testimony mo dati, Christian lang. Ngayon po, hindi. We're reaching out. No cell member left behind. So yung mga priority po, abutin ng tulong, walang magugutom. Yun po mga instructions po natin dito po sa mga cell leaders. Kaya po ang dami po. Lahat po ng outreach na natin, namigay na po ng relief, primarily sa members, and then pati po yung ibang mga neighbors. Ang isa po sa mga masipag, yun pong mga teams that we have created to build an outreach. Shepherding, even the frontliners. Pinagluluto po yung mga barangay health workers, pinupuntahan po sa mga centers. Pero isa po sa mga report na tinanggap ko, yung pong shepherding via cyber world. Kala ko, ako lang nagpapastor because I made calls every day. Pero sila po pala, yung mga cell leaders din, they create a chat group, tapos po via Zoom o kaya Facebook Live, nagkukwentuhan po sila ng mga achievements po nila, their devotions, pati po yung Lord's Communion, pinag-usapan po nila how to do it again next month. Ako po, isa po sa mga ginampanan ko ay bumisita sa mga puno ng ating pong barangay. Nagsama po ako ng ilan upang maipanalangin po. Ang kwento po ng ating kapitan, sabi niya, inaatake kami, we have been criticized, pero we prayed for him. Isa po sa napakaraming report na tinanggap ko ay yung pong mga Holy Communion. Iba't ibang mga pamilya, grabe, nag-send ng mga pictures nila at sila po, pinagpapastoran ng mga tatay yung kanila pong mga kaanak. What a testimony. We are penetrating in our actions. Ito pong report na ito, yung isang nanay, ay grabe. Bagamat meron distancing po ngayon, pero tinitipon niya po ang mga bata. Dati po sabi niya, 4 lang, naging 12. Ngayon po sabi niya, huli text niya, 16 na. Tinitipon niya para maturuan ng salita ng Diyos, ng mga awitin. Tinuturuan niya manalangin. Sinasaway niya sa mga masasamang mga bagay. We can disciple even in quarantine. Our communities would respect us. May God bless you. Siguro po ang gagawin natin ngayon, mananalangin po tayo. We would remember number 1 ang ating pong Pangulo. Pero maya-maya po mananalangin din po ang mga youth leaders. They would have their own assignments. But they would follow up on my prayer. Let's pray together. Hawakan po natin ating mga puso. Ama namin, pinagkakatiwala namin unang-una sa lahat ang iglesia upang mapagbantay kami. Hindi kami makipaglaro sa sanlibutan. Tataasan namin ang aming mga antena. Aalerto kami sapagkat gusto mo po, Panginoon, na maging kalaho kami sa Espiritu Santo na kumakatok ngayon sa puntuan ng bawat mga tao. Yung iba gustong bumalik lang sa trabaho. Bumalik sa normal.
hinihiling namin, Panginoon, wag po pong pahintulot ito na bumalik kami sa dating gawi. Hayaan mong sa aming pagninilay-nilay, tataas ang aming pag-ibig sa Diyos, sa Panginoong Yesus at sa Espiritu Santo. Hiniling namin ang iglesia na sasapit sa higit na makapangyarihan at malakas na paghuhukom ay magiging malinis at handa. Prepare MCC, Lord, for your judgment, because it will come first to the house of God. Dinadalangin namin ang aming bansa, ang aming Pangulo, upang sa pagpapasya ngayon, kung pipigilan na ang lockdown, iniisip niya, baka maraming mamatay kapag tinanggal ang quarantine. At kung puputulin naman ito kagad, at kung hindi naman ito puputulin, iniisip niya na baka maraming magugutom. Hinihiling po namin, Panginoon Diyos, bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo siya ng matatalinong mga tao sa paligid, na bibigyan siya, Panginoon, ng tamang mga payo. At hinihiling po namin, Panginoon, ang buong bansa, buong mundong ito ngayon, mag-isip-isip kami, sapagkat ang panggigising mo sa pamamagitan ng pandemic na ito ay mabisa. Nagising po kami. Ngunit hayaan mong madinig namin ang iyong mga tinig, araw at gabi. Thank you for the pastors who are broadcasting today. We ask, Lord, that you bless every churches. None of your people will go hungry. We pray for your favor. And even after all this, we will easily recover. But revival shall happen in the land. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga pamilya. Siguro po, yung mga tatay, ipunin niyo ang mga anak at asawa, maging si mga lola, tito, tita, at magpanalanginan po kayo dyan. Huwag kayong basta-basta manonood lang ng TV. God richly bless you. Amen.